Hello mga ka-Creek Boy. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagkapalad tayo na makausap si Sir Alvin Chong. Siya po ang may-ari ng Alvin Farm. Kung mapapansin ninyo, napakaganda ng kanyang lugar, napaka-solemnly, tahimik. Ideal talaga sa paghahayupan. Si Sir Alvin ay nakilala natin noong 2023 pa. Dati na siyang may baboy. Ngayon, nagka-problema ata. So, mas maganda siya yung kakausapin natin. Sa kanyang pagsisimula sa baboyan hanggang sa nagkaroon siya ng problema tapos nagtayo ulit. Tapos nagka-problema yung lugar na pinaglagyan niya na bago Pero dumating yung time na nagkausap kami, humingi ng advice So mas maganda sa kanya natin malaman kung paano yung kanyang ginawang sikreto kailangan kasi sa pagbabalik sa pagbababuyan, meron kang dahilan At the same time, itanong natin sa kanya kung ano yung sikreto kung bakit siya nakabalik at yung bakit yung ibang mga kasama natin bumabalik sila ngunit nagkakaroon ng problema So, Sir Alvin, magandang umaga po sa sa inyo Magandang umaga po, sir. Binigyan niyo kami ng pagkakataon na maibahagi yung karanasan ninyo Sir Alvin, baka pwedeng pakisalaysay po yung unang naging karanasan nyo sa pagbababuyan? Of course. Parang inheritance po ito. Simula pa ito ng mga magulang ko. Kumbaga, yung paglaki ko, may mga baboy na kami. So, in short, yung doon ko parang natatak sa isipan ko na paglaki ko, baka parang sideline lang, ganun. So in fact, it happens nung nagtrabaho ako sa Cebu. Doon din ako nagstay for 2 decades yata. At the same time, may baboy ako doon. Umattend ako ng mga seminars, kung ano-ano namang mga seminars or mga grupo para ma-upgrade yung knowledge natin. Yung doon, yung gusto ko nang umuwi dito sa Mindanao. Kaya parang gusto kong magbabuyan din dito. Kaya it happens na nagbabuyan din ako sa Punta. Part sa Dipolog po. Doon parang lumago din yung natin, yung negosyo natin. Ang nangyari lang doon, eventually yung dumating yung tinatawag na ESF, natamaan tayo. Buti na lang, kunti lang yung natamaan natin, pero masakit pa rin. So, yung nakilala kita, Sir Phil, Sir Jun, at ibang mga kasamahan natin, I still, kumbaga, gusto ko pa rin mag-upgrade. Ayoko yung knowledge ko hanggang dun lang. Kaya marami akong natutunan sa'yo, especially yung pag-set up ng farm natin dito sa Dansulian. So, yun yung tapos ang sikreto ko lang na parang nakabawi tayo sa sakit, yung pagsunod sa mga advices, especially from you. Okay, thank you, sir. Sa ngayon, sir, meron nakita ko ang ganda ng pagka-set up ng biosecurity ninyo, sa ngayon, sabi nga ninyo kanina, nagkukwentuhan tayo, plano pa ninyong i-expand yung negosyo ninyo sa pamamagitan ng paglipat ng ibang lugar, Yes. So, kanina sabi nyo, nakabili kayo ng isang, ilang hectares po ba, Sir Alvin? 14 yun, pero ang magagamit 12 lang kasi parang hill na yung ibang part. Okay. Imagine mga kasama 12 hectares Ngayon ang gagawin yung ginawa rito na farm ngayon Sir Alvin ay nandito, ang capacity nito ay nasa ilan pong inahin ang magiging capacity nito?
Dito, as of now, 40 pa yung saw level ko, pero pwede ma-expand up to 100. Pero may ano kasi tayo, may parang pangarap ba na more than that. Okay. So ngayon, Sir Alvin, sa ginagawa ninyong pag-set up ngayon ng pagpapalaki ito munang medium scale na farm po ninyo ngayon, ano ba ang mga plano pa ninyo rito na gustong matutunan? Kasi alam naman natin na yung pagsisimula ng negosyo, may matrikula yan eh. Nagmatrikula ka na nga eh, di ba? Opo, Tama. opo. So sa tingin mo, importante ba na magkaroon tayo ng trusted na tao na ilalagay? Yun po yung another secret po. Dapat may tao tayong kinukuha na hindi lang trusty, pero magaling din. May IQ, sabi nila. Okay, okay. So, ibig sabihin, Sir Alvin, itong ginawa mong kasalukuyan na saw level mo ay parang gagawin mong parang training Training ground ground po. Yes po. Yes po. sa pagpapalaki. Ano? Opo, opo. So, sa ngayon ba, Sir Alvin, meron na ba tayong tao na makukuhang gano'n na para maihanda yung pagpapalaki ng negosyo mo? May tinitrain tayo. Hopefully, mag-excel siya. Ma-met niya yung requirements natin. Yung tinatawag na qualification. But di tayo huminto na hanggang doon lang. Hanap pa rin tayo. Okay. Alam mo, Sir Alvin, kaya ako gustong-gustong makausap yung katulad ninyo na visionary. Alam naman natin na kayo, maliban sa pagbababoy, alam ko na pagtanungan ko at ayun din mismo sa inyo ngayon na makausap ko po kayo kanina. May mga iba pa kayong negosyo, tama, sa Cebu, ano po? Yes, mainly dito sa Dipolog. May branch kami sa Cebu, may Laguna. So, may mga ibang parte dito sa Mindanao. Yung tinatawag na call center po. Biro mo, kung tutusin, pwede ka nang hindi magbaboy eh. Sa ngayon, meron ka pang, nagbibreed ka pa ngayon ng mga sasabunging manok, tama, Sir Alvin, Opo, ano? tama po. So, ibig sabihin, Sir Alvin, sa laki ng negosyo mo, lalo na yung call center, napakalaki pala. May Laguna ka pala. Taga Laguna ako. Opo. Kumbaga kayo ay parte ng pagpapaunlad ng ekonomiya. Ako kasi naniniwala, Sir Alvin, na lagi kong sinasabi, na kapag walang negosyante, mahirap umusad ang ekonomiya ng isang bansa. So, katulad namin, katulad ko, merong kahit papaano may konting kaalaman sa mga tungkol sa pagbababoy. Hindi ako nagsasawa na makipag-usap sa mga katulad nyo na negosyante na lalo na ang passion ko kasi sa baboy. Nakakalungkot man isipin na maraming mga tumigil. Ngunit nagpapasalamat ako na kayo ay hindi nawawalan ng pag-asa. At ganun din, nagpapasalamat ako kasi kung wala ang mga katulad ninyo na patuloy na naniniwala na may pag-asa pa sa baboy kahit na nandito tayo sa ganitong kalagayan, kung wala kayo, kami na nasa breeder farm, yung hanap buhay namin ay pagbibreed, walang bibili. Tama po. Wala kaming hanap buhay. Ngayon, Sir Alvin, ano ba ang masasabi mo sa mga kasama natin na sa ngayon ay nag-aalinlangan na bumalik? Lalong-lalo na yung mga second generation. Ano ba yung masasabi po natin sa kanila? Makapagbigay tayo ng isang inspirasyon sa kanila po. Sabi nga nila na pag madapa tayo, dapat babangon tayo. Kasi part ng buhay yan. So, kung palpak yung una nating yung example, nagbaboyan tayo, napalpak yun, dapat maghanap tayo ng solusyon. Hindi yung surrender agad. Ang dapat solusyon talaga. Makinig tayo sa ibang mga tao. Tulad ni Sir Phil, marami siyang ma-advise sa atin.
So, huwag tayong